Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,078 subscribers. Konti na lang guys, magte-10,000 subscribers milestones na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Okay. Sige po, ang pag-usapan po natin today ay yun dyan sa Maynila, no? Kahapon lang nagsabi si Mayora Hani Lacuna na huwag ka nang bumalik. Wala ka nang babalikan. Parang gano'n ang sinabi niya. Diba? Huwag ka lang bumalik. Hindi ka na makakabalik. At parang may sinabi pa siyang, gagawin namin ng lahat upang hindi ka makabalik. No? Pwedeng positibo po yun. No? Kasi bilang leader ng partido, ay talagang hinihikayat niya mga taga-suporta niya na huwag mag-give up. At talagang mangampan niya at sabihin sa bawat sulok ng Maynila na handa siyang ipagpatuloy ang mga ginawa niya. Ang tanong, may ginawa ka ba, Mayora Hani Lacuna? Ayan po ang katanungan, malaking katanungan ng mga ating mga kababayan at ang mga taong pumupunta, mga bisita, mga nagtatrabaho dyan sa Maynila, kung talagang may ginawa ba si Mayora Hani Lacuna. Kasi kitang-kita naman natin diyan sa Liwasang Bonifacio, ay kitang-kita mo naman talaga na walang kaayusan at talagang kung ikukumpara mo kay Yorme Isko Moreno ay talaga namang mas maraming ginawa at saka innovative, creative. In fairness, pandemya pa yun Pero ito, walang-wala talaga. Kita-kita mo ang kadumihan ng Maynila. Yan po ang katotohanan mga kaibigan ko. Kaya po, gising-gising po tayo. Magandang umaga. Ang oras po ngayon dito sa Pilipinas ay 5:27 a.m. Ingat-ingat po yung mga magtatrabaho po dyan sa Pasig, no? Dyan sa Maynila, dyan sa Caloocan, dyan sa lungsod ng Quezon, at kung ano-ano pa. Okay. Ngayon, di ba? Parang karing mga po, no? Kasasabi lang niya na huwag ka nang bumalik, no? Pero ngayon, naglabas po ng news, no? Ngayon, kapapublish lang kahapon, 2:28 p.m. na si Yorme Isko Moreno ay lamang ng 78 points versus Lacuna sa pagkamayor sa halalan sa 2025 versus Mayora Hani Lacuna. Ano ba yan? Di ba? Kasasabi mo lang na wag nang bumalik. Eto ka ngayon. Nga ka. Diba? Ito, yan, si Yorme Isko Moreno Dumagoso, na ang kapartner niya ay si Chi Atienza, talagang mag-i-score ng landslide victory dyan sa Manila if the elections were held noong July 8 to 10. Malayo-layo na, matagal-tagal na, pero pinapakita lang dito, no? According to that survey, no, pag ito nagkaroon ng battle between Isko Moreno and current Manila Mayor Hani Lacuna, ay makikita natin na talagang talong-talo si Mayor Hani Lacuna dahil nakakuha si Yorme Isko Moreno Dumagoso ng 86%, laban kay Mayor Hani Lacuna ay makakakuha lang ito ng wala pa pong double digits, no? 8% lang, no? Talagang sobrang baba, lalong-lalo na kung incumbent mayor ka. Kasi kung may ginawa ka diyan, alam ng mga tao na talagang may ginagawa ka at kitang-kita yan kahit hindi ka mag-live, no? Kung mula day one ay talagang inumpisahan mo na gumawa din sa Maynila, Mayora Hani Lacuna, ay ngayon kitang-kita mo ang kalinisan, kagandahan ng mga parke, hindi lang po yung pagpunta-punta diyan sa mga may sakit, no? Maganda din po yan. Kaya lang sinasabi nga natin pangkalahatan, no? Malinis ba ang mga opisina diyan sa City Hall? Malinis ba ang mga departamento, malinis ba ang mga parke, malinis ba ang mga ilog, malinis ba ang mga kalsada, maliwanag ba, hindi ba bumabaha? Ayan po ang mga katanungan. Ngayon, nag-survey din po ang bawat
ang 6 na distrito. Alam niyo po ba, sa unang distrito, Tondo po yan, ha? Ay, nako, 90% against 9% ni Yorme Isko Moreno, ang susunod ng mayor ng Maynila, at ang mayora naman ay 9% ng first district. Okay? Doon punta tayo sa segundo distrito. Yan, 89% against 5%. Nakakahiya. Mayora Hani Lacuna, bakit naka 5% ka? Ito ang pinakamababa mo sa lahat ng mga distrito diyan sa Maynila. Okay, ito naman, 91% against 7% doon sa 3rd district. Distrito po ito ni Joel Chua na inaasahan natin na matatalo na ito dahil kung ano-ano mga ginagawa diyan sa Kongreso at talaga namang walang ginawa at walang nilinis diyan sa pangatlong distrito ng Maynila. Kaya po gising-gising tayo mga taga 3rd district, no? Ngayon pumunta kayo diyan kung malinis ba 'yan. May mga proyekto ba si Joel Chua o di kaya naman talagang nagko-concentrate na 'yan para tirahin, no? Para tirahin si Vice President Sara Duterte. Huwag kang titira ng tao, Congressman Joel Chua, dahil nakasalalay dyan ang iyong re-eleksyon. Nako po, pumunta tayo sa pang-apat na distrito, 85% against 6%, at saka doon sa 5th district, ito yata ang kanyang sa 5th district, ito yata ang kanyang, if I'm not mistaken, ito yata ang distrito ni Mayora Hani Lacuna dahil nakakuha to ng double digits, 13% sa pang 5th district, no? 5th district yata ay ang Malate area. Pumunta ako sa Malate, no? Sa oras ng hating gabi. Mga ganyan, rap. Okay, so 73% against 13%. Ito mga kaibigan ko, ha, may pag-asa pang tumaas si Yorme Isko Moreno diyan dahil alam niyo po ba, noong July hindi pa po naman aktibo si Chi Atienza. Si Chi Atienza po kasi ay distrito niya, ang distrito 5, no? Kaya talagang hihilahin yan at inaasahan natin na diyan sa distrito 5 ay mag-80% si Yorme Isko Moreno at talagang ilalaglag yan ng pang-limang distrito si Mayora Hani Lacuna. Ito naman, sa pang 6th district naman, no? 91% against 4%. Nako, ito pala ang pinakamababa ni Mayora Hani Lacuna, ang 6th district, no? 6th district. Ay nako, talaga namang in-interview, no, si Professor Ranjit Rai, na presidente ng Octa Research, nag-verify talaga nila that the survey was commissioned by some by Daniel Tan. Hindi po natin kilala si Daniel Tan, no? Sabi ni si Yorme Isko Moreno ay nag-serve po ng isang term as Manila Mayor, no? Tandaan natin between 2019 and 2022 ay napaganda ni Yorme Isko Moreno ang Maynila. Ayan, okay. Ito at that time ang Vice Mayor naman niya ay si Hani Lacuna as Vice Mayor. Pero bakit may sinasabi na yung utang-utang talagang criticize, parte ka ng administrasyon. Anyhow, in fairness naman kay Mayora Hani Lacuna, lahat naman ng gains ng Manila at that time ay kasama, no, si Vice Mayor Hani Lacuna at that time kasi part siya ng administrasyon. Pero ito, parang style po kasi ito ni Vico Soto, no? Si Hani Lacuna, unti-unting winawala ang proyekto ni Yorme Isko Moreno upang talagang suluhin na niya, no? Walain na niya si Yorme Isko Moreno. Ngayon, natulugan ni Yorme Isko Moreno ang mga kalokohan na ito. Kaya naman, talaga namang, ay nako, wag tayong gagaya dyan sa Pasig, no? Talagang gising-gising mga Maynila. Iluk-luk natin si Yorme Isko Moreno. Nang tumakbo po kasi si Yorme Isko Moreno noong 2022, talaga si Lacuna, no? Talagang inano niya, no? Ay akin na ito. Minana ko na to, kaya lang hindi mo inalagaan ang pagmana na yan. Mahal naming Mayora Hani Lacuna, no? Ikaw pa naman ang unang babae na naging mayor ng Maynila, ngunit hindi mo ito na hindi mo to na nakuha, no, na talagang nakuha ang puso ng mga tao diyan sa Maynila. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na kaibigan para naman we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all.